Depressed mommy, problemado sa anak. Dear servant of God, magandang araw po sa'yo. Itago niyo na lang po ako sa pangalan Christy. Isa po akong ina na sobra nang nag-aalala sa aking anak at nahihirapan. Ang anak ko po ay naging tambay at napabarkada at nalulong sa bisyo. Wala siyang gana sa pag-aaral, palaging barkada at bisyo ang inuuna. Bilang isang ina, sobra akong nasasaktan at nalulugmok sa depression. Nagtatanong ako sa Diyos kung saan ako nagkulang. Pinalaki ko naman siyang may takot sa Diyos, maging magalang at masipag. Pero naging kabaligtaran po ang lahat. Minsan gusto ko nang sumuko dahil parang wala ng pag-asa. Ano po ba ang dapat kong gawin? Paano ko po ba siya matutulungan? Isang depressed na ina, Christy, sagot ni Servant of God. Maraming salamat, Christy, sa tiwala mo at paglalahad mo ng kwento sa anak mo. Una sa lahat, ramdam ng Diyos ang bigat ng puso mo. Psalms 34:18. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Si Hannah sa Bible ay lumuha rin ng sobra dahil sa kanyang anak na hinihiling pa lamang niya, 1 Samuel 1:10. Kung si Hannah ay nakatagpo ng comfort sa presence ng Diyos, ikaw rin ay makatatagpo ng kalakasan. Narito ang ilang hakbang na maaari mong gawin. May resulta at effective ito pag iyong dagli ang gagawin. 1. Ibigay mo sa Diyos ang anak mo. Hindi mo siya kayang baguhin sa sariling lakas pero kayang-kaya ng Panginoon. Ialay mo siya araw-araw sa panalangin at bitawan mo sa kamay ng Diyos. Proverbs 22:6. Huwag kang magkulang ng paalala. Do magpatuloy sa pag-ibig, hindi sa galit. Mahirap mahalin ang anak na nagre-rebelde. Pero tandaan, mas lalong nangangailangan ng pagmamahal ang taong sugatan. Huwag mong hayaang puot ang mangibabaw. Ipakita mo na kahit sa dilim, may ilaw ng pagmamahal ni Kristo. 3. Maghanap ng tamang gabay. Ipakilala mo siya sa mga taong makakaimpluwensya ng tama, mga youth leader, pastor o mga kaibigan na nasa Panginoon. Minsan mas nakikinig sila sa iba kaysa sa magulang. Maniwala sa pag-asa ng Diyos. Huwag mawalan ng tiwala. Maraming dating adik at tambay ang binago ng Panginoon at ngayon ay ginagamit ng Diyos sa gawain. Marami akong kilalang pastor, evangelist, minister at mga naging leader sa church na dating adik, tambay at magnanakaw. Yung iba sa kulungan pa sila tinawag ng Diyos at binago. Magtiwala ka lang sa Panginoon Christy. Kung ginawa niya sa iba, gagawin din niya sa anak mo. Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Panghuli, huwag kang susuko, Mommy. Ang bawat luha mo ay hindi sayang. Psalms 126:5, They that sow in tears shall reap in joy. Sa tamang oras makikita mo ang anak mo na nakatayo at naglilingkod sa Panginoon. Kapit lang dahil ang Panginoon ay hindi sumusuko sa anak mo. Thanks and God bless!